Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Wala po talagang tigil ang pag-atake ng mga crocs sa mga Duterte, especially kay Vice President Sara Duterte. Araw-araw po, walang humpay na pag-atake. Hanggang 2028 po yata ito eh. Hindi siguro nila tatantanan talaga si Vice President hanggang ma-impeach, hanggang maipakulong nila dahil po ito sa malaking ambisyon ng isang tao dyan sa House of Representatives. So, na-plug po ang OBP. So, ito po yung balita ng Philstar. OBP spent 237 million in 7 months. COA report. Na-plug po kasi ngayon ang OBP ng 164 million. Nung nakaraan po ay 73 million, no? Ngayon po ay 164 million. So, kung atin pong i-add yon, ito po yung 164 plus 73 equals 237 million. So, recently, nakaraan, nagduda na ako dito sa COA. Na-plug po ang OBP ng 73 million noong August 24. Ang budget hearing po ng OBP sa Congress is August 27. So naghinala ko, parang inihabol. Ano? Kasi nagsasawa na yata sila sa 125 million confidential fund na ginastos daw ng 11 days. Parang wa-epek eh. Wa-epek sa tao. Kasi nananatiling mataas ang rating ng ating Vice President at nananatiling mataas ang kanyang survey for 2028 election. Siya po yung nangunguna eh. Yung kanilang amo, nananatiling kulelat. No? So kahit anong gawin nila, kulelat pa rin yung amo nila. Wala pang 1% ang survey sa kanya. So, siguro, binabraso na nila ito. Kaya nga naghihinala tayo, no? Yung naglabas ngayon ng COA report na mayroon namang 164 million na plug ng COA. Doon po galing sa 500 million na confidential fund ng OBP. So, noong nakaraan, bago mag-budget hearing ang OBP sa Congress, na-plug. Ngayon naman, bago naman mag-OBP budget hearing sa plenary, bago mag-OBP budget sa plenary, ay na-plug naman ng 164. So, parang parang sinasadya. Yan po yung hinala natin, no? At bakit magkahiwalay? Parehas confidential fund po ito eh. At kung babasahin nyo, titignan nyo yung pagre-report ng mainstream media. Tignan nyo po. COA plugs almost half of OBP's 500 million. Kailangan nilang i-highlight yung 500 million para magmukhang malaki, kunyari. No? Bakit hindi nila banggitin dito yung 237 million? Bakit 500 million ang nakalagay dyan, di ba? No? So, yun ang pagbabalita, no? Misinformation. Maaring mali lang pagtatanga-tanga yung babasa eh. Ako, 500 million? 500 million eh, nakaw ni. Kung hindi ka makaintindi, no? Hindi mo masyado maintindihan, 500 million nakalagay dyan eh. So, isa yan sa mga pandaraya ng mga media, no? Ganyan sila magbalita. So, balikan natin yung 237 million. Ito po'y 164 million bago pong plug ng COA. Bakit magkahiwalay ng release, no? Una, 73. Ngayon, may nakita na naman, 164. Isa lang pinanggalingan. Doon lang po yan sa CIF, Confidential Intelligence Fund ng OBP. Doon po sa 500 million. Bakit magkahiwalay, no? Parang minamaniobra na po ito.
bago mag-budget hearing sa Congress, ngayon naman, bago naman sa plenary, lumabas po itong. Siguro, talagang gagawin nila lahat para matupad lang ang ambisyon ng amo nila. Kaya lang, sobrang malabo. Sobrang labo pong manalo. So, sa mga bago lang pong nag-tune in sa channel natin, ito po'y isang paninira lang. At matagal pa po ito. Araw-araw po ito na sinisiraan nila si Vice President Sara. Dahil po, yung isang tao dyan sa House of Representatives na si Martin Romualdez ay nag-aambisyon magpresidente. Kasi kitang-kita po sa mga survey na ang ating Vice President, nung siya ay DepEd Secretary, nangunguna po yung DepEd sa mga survey sa mga ahensya ng gobyerno. Nag-resign na nga po siya, pero number 1 siya sa survey, yung DepEd. Tapos ngayon, yung OBP, sinisurvey din po yan Yung President, Vice President, Senate President, House Speaker, at Chief Justice. Yung OBP po, siya rin po ang number 1 pagdating sa survey. Mas mataas pa siya sa President, sa House Speaker. Pagdating naman po sa presidential sa 2028, siya pa rin po yung nangunguna. Kaya po pilit pinapabagsak si Vice President Sara Duterte. Pero wala po silang sinasabi, ang COA, walang sinasabi na ito ay ninakaw. So, ang gagawin po niyan ay i-explain lang kung paano ginastos po itong 237 na galing po sa 73 million, dinagdagan po nila ng 164. Kaya nakakahinala po. Parang pinipuwersa nila, pinipressure nila ang COA. Dahil makapangyarihan po sila President. Sino ba nag-appoint sa COA? Ang President. 'Di ba? So, kung sabihin lang ni President, dagdagan mo yung plug ng OBP, gagawin ng Secretary ng COA yan. Kagaya lang nung ginawa ni Bongbong Marcos sa KOJC, pasukin nyo yung KOJC, pag nakapasok kayo, wag na kayong lalabas dyan hanggat hindi natin nakukuha si Kibuloy. So, pwede niyang gawin yung mga ganung bagay, kahit illegal, kahit wala na sa batas, pang-aabuso sa kapangyarihan. So, yan po ang mga nagaganap. Ngayon, meron na naman panibagong plug ang COA sa OBP at yan ay kaduda-duda na, Pero ang tanong nga ni Manong Ted Filon, bakit yung Department of Agriculture nagkaroon ng Notice of Disallowance na 900 million pesos? Bakit hindi binubusisi? Yan po ang tanong ni Manong Ted sa mga kongresista. Bakit hindi binubusisi? Samantalang 900 million ito, mas malaking dihamak kaysa sa 237 million na ngayon na, nadagdagan na. At sino ba ang dating secretary ng Department of Agriculture? Hindi ba Bongbong Marcos? So, bakit hindi nila binubusisi? So, isang tabi natin yun. Yung Department of Transportation, pinuna rin ni Manong Ted Filon na may Notice of Disallowance na 1.5 billion pesos. Umabot na sa billion. Billion na ang pinag-uusapan. Bakit hindi binusisi? So, iwan uli natin yan. Doon tayo sa Department of Public Works and Highway. Nagkaroon din po ng Notice of Disallowance na 5 billion pesos. Tignan niyo po sa website ng COA yan. 2022-2023. Tignan niyo po. Nandyan po yan. 5 billion pesos. Hindi man lang binusisi ng mga congressman, ng mga ipokritong buhaya. So yan po ang tanong
no? Sinisingle out nila yung Vice President. So, malinaw na sinisiraan lang po nila si VP Sara. Walang iniwan po ito kay Vice President Binay dati. Walang iniwan po ito. Kasi si Binay, sa every survey, siya po yung number 1 sa survey sa pagka-presidente sa 2016. Way back po, no? 2016. So, tinrabaho po nila si Binay. Pinabagsak nila yung rating hanggang sa bumaba, sumadsad yung survey ni Binay. Ganyan po ang ginawa nila dati. Kanya nga lang, biglang may sumulpot na Duterte. No? Imbis na si Mar Rojas ang manalo. Ang nanalo si Rodrigo Duterte. Kaya galit na galit sila eh. Lalo itong mga dilawan. No? Nawala na sila ng power, humina na sila ng tuluyan. Ngayon po nag-join force itong Marcos, Romualdez at Dilawan. Ang mga nakaupo ngayon ng mga secretary, Recto, si Angara, mga Dilawan po yan At marami pang iba. So yan po ang ginawa nila dati kay Binay. Kaya lang, may sumulpot na Duterte, kaya galit sila sa mga Duterte. Ngayon, si Vice President Sara Duterte naman ang palaging nangunguna sa survey. Nagkaroon po ng ambisyon si Romualdez. Kaya ito po ang ginagawa nila. Walang iniwan po kay Binay. Kanya nga lang, kay Binay, parang medyo totoo yung kanilang paninira. Halimbawa, sa 10 paninira nila, parang totoo yung 4, no, yung 5. Yun ang pagkakaiba Kaya sumadsad si Binay. Bumagsak talaga siya. Pero dito po kay Vice President, napakalayo po sa katotohanan ng kanilang mga dinadrama. Dadramahan na lang po ito ulit. Kagaya po ng 125 million na confidential fund noong 2022. Ngayon pong 2023 po ito dadramahan na naman po nila. Ang problema po, wala silang patunay na ito'y ninakaw. No? Ang kailangan daw, sabi nila, magpaliwanag. Kung kayo gusto nyong i-impeach si Vice President Sara, basahin nga natin. Kung gusto nyong i-impeach si VP Sara, mangalap kayo ng ebidensya. Hindi po ba? Ito po, basahin lang natin. The Vice President needed to explain the COA's report. Then her office spent 500 million with some 237 million flagged as questionable. Punta tayo sa questionable. Tuloy na natin. In confidential and intelligence funds within 7 months, said Assistant Minority Leader and Zambales Representative Jefferson Congyun. Questionable daw itong 237. Di punta tayo sa mga ipokritong buaya, no? Yung mga sasakyan nyo na bulletproof, nabili nyo ng 18 million. Yung isa naman 11 million. Saan nyo nakuha yung pambili doon sa inyong magagarang sasakyan? Questionable yan. Diba? Questionable yan. Magkano sweldo nyo? 200,000? 300,000? How can you afford 18 million para lang sa isang sasakyan? Yung relo nyo, kakahalaga ng 4.5 million. Relo lang Relo. Relo lang. Saan nyo kinuha yung pambili nyo dyan ng mga relo nyo at mga bag nyo at mga bling-bling nyo? Sinturon nyo na Louis Vuitton. Kailangan pa 37,000 ang sinturon? No. Yan ba hindi questionable? Questionable yan. Sinagot nyo ba? Sagutin nyo rin. Para patas. No? Yung DA, DOTR, DPWH, na-plug din sila.
nagkaroon din ng notice of disallowance. Pagpaliwanagin nyo rin para patas, no? Di ba? Tama. At dito, bisit na bisit sila. Dito nag-umpisa ito nung sinabi ni Rodrigo Duterte, na ang pinakabulok na institusyon ay ang Congress. Pinakabulok. Diyan sila nasaktan kasi totoo At sinabi ni Rodrigo Duterte, open the book. Ipakita nyo. Palagi nyo sinasabing accountability, transparency. Kayo nga hindi nyo sinasabi yung mga kung magkano nakuha nyo sa gobyerno at kung saan nyo dinala yung pera ng bayan. Paano? Paano namin malalaman? Kung hindi nyo ipapaliwanag, ipaliwanag nyo rin. Sabi ni Digong, open the book. Inopen nyo ba? Nasaan ang transparency and accountability nyo? Wala. So, ang gusto nyo, si VP Sara lang ang magpaliwanag. Magpaliwanag din kayo. Di ba? Para patas. Galit na galit kayo Sinabihan kayong pinakabulok na institusyon dito sa gobyernong ito. Nabanggit pa nga ni VP Sara nakaraan. Dalawang tao lang ang may control ng budget ng Pilipinas. Romualdez at Co. Silang dalawa lang. Ngayon, inaatake naman yung pagdalaw ni VP Sara kay Leni. Duterte's visit to her predecessor Leni Robredo in Naga City has also been criticized by House Deputy Minority Leader Franz Castro, calling it as a squid tactic. Squid tactic, 'di ba yung pusit po, nagbubuga po yan ng itim na tinta para makapagtago siya. Hindi siya makain ng kanyang nung may balak kumain sa kanya. To distract Filipinos from the office of the Vice President alleged irregular spending. That's it. Tama-tama. Irregular spending. Yan po ang findings ng COA. Kailangan lang po yan ipaliwanag. No? So, itong 237 million, dadramahan na naman nila ito. Parang 125 million lang po ito. So, yan po ang sinasabi nila sa pagdalaw ni VP Sara. Parang nagtatago lang daw po pagdalaw ni VP Sara, tama, pagdalaw ni VP Sara kay Leni Robredo, parang nagtatago lang daw si VP Sara para hindi makapagpaliwanag, etc. No? Pero dito linawin po natin yung pagdalaw po ni VP Sara kay Leni. Ito po ay pinaliwanag na ng OBP. At ang sabi ng OBP, ito po mayroon po silang mutual friend ni Leni, no? At yun po ang nag-arrange sa kanilang casual meeting, no? During her stay in Naga. She looked neither desperate nor distressed. Hindi po ito desperate move na binibintang nila. Ngayon, sinasabi nila parang si VP Sara ang nakipagkita or nagset ng or may gustong makipag-meet kay dating VP Leni. Pero parang malayo po sa katotohanan yon, no? Sino ba ang nag-iingay o sinong nag-ingay? Hindi ba't kampo ni Leni? Si Barry Gutierrez? Ang daming interview na ginawa ni Barry Gutierrez, parang lampas 20 interview tungkol lang po sa pagbisita ni VP Sara. So sinong nagpa-interview? Si VP Leni. Nagpa-interview din siya. Sabi niya, dito naman kasi sa aming bayan, kapag Peña Francia Fiesta, walang kulay ng politiko. Lahat po ay welcome dito. Nagpa-interview si VP Leni.
Ang OBP, ang BP Sara, nagpa-interview ba? Nag-ingay ba? Hindi. Naglabas lang po ng statement. Hindi nag-interview, hindi nagpa-interview. Yung kanyang spokesperson, hindi rin nagpa-interview. Ang nag-iingay po, yung dating spokesperson ni Lenny na si Barry Gutierrez. At si Lenny nagpa-interview rin. So sila po yung nag-ingay. Ibig sabihin, sa aking pananaw at opinion, ang gustong makipagkita o makipag-usap ay si BP Lenny. Bakit? So meron din dahilan. Nabanggit ko kanina si Saldico, isa sa may hawak o may kontrol ng budget ng Pilipinas. Taga Bicol din po yan. Okay? BP Lenny, Marcos Jr., hindi po sila magkaalyado. Galit nga si Lenny dyan eh. Ilang taon silang magkatunggali niyan. 2016 pa lang, sa Vice President pa lang, naglaban na sila niyan. 2022, naglaban sila bilang President. So, ang tagal niya, galit nga si Lenny dyan eh. So, hindi sila magkaalyado, tama? Eh, yung Saldico at Marcos Jr., magkaalyado ba? Oo, magkaalyado. Taga Bicol si Saldico. Tama? Ngayon, sino may control ng budget ng Pilipinas? Saldico Romualdez. Ngayon, yung mga governor sa Bicol, mayor, congressman, kanino papanig yan? Aba, pag hindi ka pumanig kay Saldico, iipitin budget mo. Tama? O, sila may control eh. Doon po delikado at dehado si Lenny. Tatakbo po siyang mayor ng Naga. Mahirap po ang laban niya. Hindi naman siya kaalyado ni Marcos Jr. at ni Saldico. No? So, napakadehado. Pagdating sa budget ng Pilipinas po, pwedeng gamitin sa pansarili. Kagaya ni Romualdez, ginagamit yung ayuda para magpabida. No? Pera ng bayan, ginagamit niya for publicity, for political career niya. Sa kanyang political interest. So, yung pera ng bayan, pwede rin pang blackmail niyan. O sige, huwag kayong pumanig sa akin. Mga incumbent mayor, governor, congressman. Iipitin ko budget niya. So, sobrang dehado ang laban ni Lenny. Ano naisip niya? Baka naisip niyang humiling kay BP Sara. Nakunin niya, mapunta sa kanya yung boto ng mga Duterte supporters sa Naga. Pwede ba yon? Pwede. Hindi niya naman pwedeng makuha yung boto ng mga loyalista. Mga Marcos supporters. I don't know. Pero syempre, nasa campaign strategy na yan ni Lenny. So, dito po sa pagkikita ni Vice President Lenny at Sara, ang hinala ko po dyan at ang aking opinion dyan, si BP Lenny ang nag-arrange dyan or humiling. Siya yung humiling, no? Hindi katulad ng sinasabi ni Franz Castro na nakipag-meeting, humiling ng meeting si BP Sara para magtago, mag-squid tactic. Hindi po totoo yun. Wala pong dahilan eh. Walang dahilan eh. Hindi naman tatakbo si BP Sara. No? Hindi naman siya tatakbo sa 2025. At ito pa isang matinding dahilan. Kapag naging kaalyado niya ba si Lenny, hindi na ba siya aatakihin ng mga ipokritong buhaya sa Congress? Makikinig ba sila kay Lenny? Oy, Marcos Jr.,
Baka pwede, wag nyo nang atakihin si, atakihin si BP Leni. Oy, Romualdez, makikinig ba sila? Hindi naman sila magkaalyado eh. So, anong magagawa ni BP Leni kay Sara? No? Anong tulong ang may gagawa niya? Wala. Wala ng power si Leni. Hindi na nga siya pinipick up ng media eh. Kung hindi pa siya dumikit kay Sara, hindi siya pipick upin eh. Wala na siyang power. Ang Dilawan, wala na rin. Wala na rin power. So, sino talaga ang may kailangan? Sino ang talagang humiling ng meeting? Leni Robredo. No? So, huwag tayo maniniwala basta-basta dito kay convicted Franz Castro na ito. Pero mo, no? Nahatulan na ng guilty para sa child abuse na kaso at kidnapping. At siya pa yung may lakas ng loob, may kakapal ng pagmumuka na umusig, no? Umusig sa Vice President samantalang siya ay convicted. So, huwag tayong pabobola. At sa mga report dito sa mainstream media, medyo talinuhan natin, no? Lalo na sa mga bago pa lang naka-tune in dito sa ating channel. Ito po'y paninira lang dahil napakalakas sa survey ni BP Sara at ayaw nilang makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte kasi hindi sila magkakaroon. Nung nakaraang panunungkulan ni Digong, nabawasan malaki ang nabawas sa mga korupsyon. Hindi sila nakapagnakaw. Tapos, yung ibang mga negosyong illegal nila, hindi nakapag-operate. Ganon din po ang oligarko. Ngayon po, kamal-kamal ang mga oligarko eh. Oy, magtataas ako ng tubig, magtataas ako ng kuryente. Dati po, inaawat pa yan nung panahon ni Digong. Yung tubig nga, hindi nakapagtaas Kaya nagreklamo sa Singapore, nalugi daw sila. Hindi sila pinayagan ni Digong na magtaas Kasi mayroon tayong karapatan, may control tayo sa presyo, sa mga singil ng tubig, kuryente, pati langis. Meron tayong oil price watch. Ngayon ba, tinatrabaho yan? Pag gusto ng mga Big Three, ng mga oil company, taas lang ang taas. Kahit papano, nung panahon ni Duterte, sa tubig, kuryente, langis, pinipigilan sila. Oops, hindi kayo pwede magtaas kasi ganito. Ganyan, no? Meron tayong watch. May control tayo sa presyo ng kuryente, tubig na yan. Kaya hindi sila anong tawag nito? Anong tawag nito? Yung, hindi sila, ano bang tawag nito? Nakalimutan ko. Yung, ano bang tawag nito? Wala sa isip ko. Yung bang nag-abuso, nakapag-abuso, yung pang-aabuso nila hindi umubra, parang ganun po. Ano ba yung tawag doon? May ibang termino doon. Nakalimutan ko. Kasi mga nanlalamang, no? Nanlalamang. Ngayon, pag nagtaas ang kuryente, parang okay lang kay walang ginagawa si Marcos. Mga control watch, wala rin. So, yan po ang nangyayari. Pero wag ko kayong papadaya sa mga drama ng mga ipokritong buhaya. Ang yayaman po nila. Makita nyo yung mga buhay nila. Samantalang ang daming naghihirap. Tapos, yung mga pera na nakukuha nila sa gobyerno, di naman nila sinasabi in-explain sa taong bayan, dito po napunta yan. Dito po napunta.
Tanungin mo mga project nila. Wala naman silang project. No, yung 1.4 billion para sa flood control a day. Ang daming kongresistang nakinabang dyan. Meron pa dati yung sumabog na sumabog na anomalya, yung fertilizer scam. Maltakin nyo, ang daming congressman nakakuha sila ng budget para sa fertilizer. Dito po sa Metro Manila wala namang taniman dito. wala namang agriculture dito. Pero nakakuha sila ng fertilizer pa budget. Budget para sa fertilizer. Yun nga po yung tinawag na fertilizer scam. Wala na rin po yun. So parang yung flood control na yan, parang fertilizer scam lang. Kita mo? Lalong lumalaki yung baha. Imbis na mawala yung baha, lalong lumalaki. Kahit walang bagyo, umulan lang, habagat lang, baha na agad. So yung flood control na budget, wala. Naibulsa na lang. Hindi na nila maipaliwanag yan. At ayaw nilang marinig yan na allergic sila dyan. So, dapat ipaliwanag din nila. Diba? So, bakit sinisingle out nila si BP Sara? So, yan po. Huwag po tayo pa loloko dyan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.